Yan, panis na yan. Wala na akong may dadagdag. Fundraising na nga daw itong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Totally without basis but it's been marites. Wala akong preparation kasi alam ko kung anong gagawin ko. At ako naman wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa, kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea. Ang daming problema, hindi ba dapat tutukan na lang yun, dadagdagan pa natin? Hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas at iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. May himala, nabanggit na nga ni Pangulo, na magla-line item veto siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng akap. Sinabi na ng ating Pangulo wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Sa lahat ng may gusto sana nitong mga dole-outs, ng mga pagbibigay ng cash, itong mga alleged social protection, sa lahat ng may gusto niyan, ako Unang-una, re-electionist ako, di bongga sana. Ikalawa, nung umpisa niyan, pinaglaban ko yan nung umpisa, nung pinagdidiskusyonan yung Bayanihan 1 and 2. Nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic, ayaw na ayaw ng ating mga finance managers nung panahon na yon na magbibigay tayo ng cash. Alangan na alangan sila sa cash pero sa akin, nung panahon na yon, damandam ako, talagang hirap na hirap ang tao, walang hanap buhay, walang pagkain, talagang walang trabaho. Sabi ko, pwede ba magbigay na lang ng cash? At talagang tinutulak ko siya. Kaya lang, at kasabay nun, tinulak ko rin yung sa land reform, dun sa Bayanihan 2. Kaya, ako nga yung mga promotor ng ganyan Kaya gustong-gusto ko na may ayuda. Nagulat lang ako, nagkaganito. At yun nga, nagkakaroon, sa laki ng halaga, at sa kalabuan ng alituntunin, talagang hindi mo masisisi na nagkakaduda na pampolitika. Lalo't naririnig mo yung daing na napakarami na hindi ako nakatanggap, hindi ako malakas kay mayor, kay congressman, kay kapitan, kung sino. Ayun, mas lalo ka talaga magdududa.